Much later. So yun guys, nandito na ako. So, super tired kasi doon sa pinag-jogging ko, ginagawa yung half niya, half space. Pero doon sa kabila ako nag-jogging. So yun guys, ang pawis, ang pagod. So, naglag ako ng konti, madilim doon sa lugar na pinag-joggingan ko. Doon sa area, hindi ako nag-jogging kasi madilim. Doon sa Washington Park, madilim doon kasi hindi ako nag-jogging. Pero, mas maliit ang kilometer doon. Doon sa kabila, mas malaki. Mas mabilis matapos dun, pag doon sa kabila ng jogging. Mas malayo ang jog doon sa kabila. Kaso ginagawa. Ito, nag-jogging. So, yun. Ayun. I am so tired. So, maya maglalaban na ako and ayun, luluto na ako and mag-aasikaso na ako ng para bukas na ako bibili ng rice kasi umuulan. So you can see guys, yan ang lakas ng kanilang celebration. Nung isang araw na ganyan din. As you can see, nagba-vlog ako, na live stream ako. Dinig sa live stream ko yung ingay. Oo, simula alas 3 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi ganyan. So, then, ito yung ginagamit ko pag ako ay pumupunta sa park, nasugatan na nga siya. Ito yung ginagamit ko pag ako ay nag-jogging kasi baka mabasag yung aking osmo. Ito, mas easy to bring ito. Maganda rin naman ito, nagamit ko na to. So, 4K pocket cam yun guys. So, dumaan ako dun sa binibilang. Actually, estudyante pa ako, bumibili na ako sa kanila. Kasi naghahatag ko ng stock. Nakakita ko ng stock. Ayan. May mga iba't ibang kulay na ako. Bumili na naman ako. Mura lang ito guys. 100. And then, bumili ako nito. Dalawa nito, 380. So, 380. Or, naka 500 plus pala ako ngayon. Ito. Binili ko. Pang bahay-bahay lang siya guys. Kasi kisa naman ipang bahay ko. Kasi pag ako lumalabas, yung aking mga pambahay, paulit-ulit lang. Guys, nakita niyo, hindi ako, mga panpulog ko yung iba. Hindi ako, nagdala ng mga pambahay dito. Sabi ko, bibili na lang ako. So, ito, ayan, may pambahay. So, diba, 5 na yung ganito ko. And, doon sa kabila, tinatawaran ako. Pero doon sa isa, hindi ako tinawaran. 150 pa rin. Ang bigyan ng sahon sa kabila is 140. Pero kung sa kabila, binili ko ito, bibigyan nito sa akin. Siguro mga 120 each. Pero okay na. Pambahay ko lang naman ito, guys. Kesa na bumili ako ng mga mamahalin pambahay. Tapos ito, pwede na itong pandakan. Diba? So, yun. Yun, guys. What else I was going to say? I am so tired. Tumawag na ako sa kapatid ko kanina. And sabi ko mag-jogging ako. Yun. Grabe yung umuulan dito sa Manila. Today is September 20, Saturday. So, ayun. So tired. Diba? Ang mga pambahay ko naman guys, yung mga mura lang talaga. Yung iba, mga luma na hindi ko nasusuot panlakad. So, pinambabahay ko na kasi masisira lang sa taguan, hindi mo ginagamit. Diba? Liliit lang doon. So, kaya mong gamitin yung mga panlakad mo hanggang sa maluma, hindi mo ginagamit. Yung mga panlakad, diba? Ako.
So, yan ang vlog ko. See you on my any other vlog. Actually, guys, kaya ako nagja-jogging para lumiit ito. Sabi ng kapatid ko, mag-ano daw ako, dumbbell. Actually, nagda-dumbbell naman ako. Ito yung gamit ko. Kasi ba ako? Yan. 1.5 kilo. So, nagaganito naman ako, guys. So, I will try today magganito ako bago ako maglaba. Ay! So, yun. So, ang bibilin ko pag lipat ko ay countertop. Kaso, mahal sa ano? Dito sa IKEA yung mga ano. Pero, nakakita ko sa Lazada. Nasa may kulay, black and white, red and black, gano'n. Alam kung yun ay malaki o maliit. Pero nakita ko sa IKEA 6,000. May lagayan sa ilalim. So, pwede yung ilagay na parang bar, maliit na bar na gano'n. Pero titingin ako ng kalahati lang yun. So, yun guys. See you in another vlog. And malapit akong lumipat sa aking bahay talaga guys. Sa aking apartment, sa aking unit. So, pagdisikapan ko to guys. Kasi tumatanda na tayo. Isip-isip ko talaga, ayokong habang buhay akong nagre-rent. Gusto ko meron akong sariling mapapalaing sweldo ko. Kahit na mahirapan ako. Kasi wala nang magbibigay sa akin ito. Kung ako'y tumanda ng dalaga, at least may naipundar ako. Diba? So, yun guys. Kung mag-asawa mo na ako, thankful. Siguro bibigyan niya ako ng bahay talaga. At ayokong tumira sa... Gusto ko something like... Something na Corinthians. O kaya Green Meadows. Gano'n na. Kaya Magallanes. Ganyan. Yan ang mga gusto kong tirahan. Pero ano na kasi ako nakatira na ako dati sa isang village sa Green Hills. Nakapunta na ako sa Green Meadows. Tapos nakapunta na ako sa Green Hills South Creek na matahimik talagang place doon, bawal maingay. So, di katulad dito sa city. Actually, pag pumunta ka sa city talaga, center, mga building, walang maingay doon. Pero pag pumunta ka somewhere na malapit sa squatter area, yung mga tao, squatter din ng ugali. Kasi nakatambay lang sila gano'n lang ginagawa nila, maingay. Dahil pag, ewan ko lang ang ingay guys, that is very public. Yung pandila, parang scandalous na siya. So, ako, pag celebration talaga, gusto ko private talaga, yung expose. So, yun na, masabi ko. So, see you in another vlog. So, yun guys, naka-receive ako ng package. Sorry sa maingay sa labas. Kasi, yun na naman, na isang araw birthday ngayon, may birthday na siya. So, lagi may birthday. Sila lagi maingay. So, di ko alam. So, kaya na natin kasi malapit naman na tayong lumipat ng tarangan. So, ito yung na-receive ko ngayon. Ito yung na-receive ko. Concourse. Sa akin ba ko? Okay. So, mag-charge na ako. Pinagpuna ko na at least mga 50% charge yung aking. So, 1 hour charge daw ako doon. Nakasaya ako sa Philippines. I will try na. Hindi naman ako laging bumibili mo. Natawag ko ito kasi naglilipat ako ng ito. So, then so, alis na tayo. Bigatin na tayo. Kaya lang natin ng energy.
Ayan naman ka. So, yun lang. And, mag-jogging na ako. So, actually guys, ang ginagamit ko dati sa pag-vlog ko ito, which is maganda din siya. Hindi siya mahal, pero maganda yung video niya. So, ginagamit ko siya sa job kasi hindi siya, first and foremost, hindi siya masyado, ay, ibig sabihin, yung pag dinujog, hindi siya nag-ano, kasi ang gamitin ko DJI Osmo. Pag nag-gluxo ako, so maaring makalog yung aking camera. So, yun, mahirap naman yun. So, ito ang dinadala ko, kaya nag-jog na ako, pupunta na ako ngayon. So, yeah, see you guys. The next day. So, hi guys, nandito na ako. Nandito na ako sa tiny room na nare-rent ko dito sa Macau. So, nagpunta na ako sa bank. So, actually, kaya ako lumalabas, pupunta ako sa bank kasi nag-open ako ng checking account. So, yun. Then, sa pag-open ng checking account, kasi hindi ka basta-basta mag-open ng checking account kung meron kang utang sa credit card. So, kung bayad ka naman, mag-present ka ng certification, bayad ka. Which is meron naman ako, pero sa akin, okay naman na pwede na mag-open. So, dati wala akong problema. Utangan sa bank. So, punta ako, tumaya ako sa loto. So, actually, tumatay ako sa loto, guys. Pero, para yun sa nanay ko. Hindi ako marunong tumayang 3 balls. Yung gano'n sa kanya, guys. Ang nanalo kasi siya sa 3 balls. So, dapat pala tumbok 20. So, ito, mga inalagaan ko tong number. So, hindi ko pa to. Hindi ko ito inaano. Hindi ko na ako manalo sa loto, guys. Kaya, so, hindi na manalo tayo sa loto. Pero kung manalo man ako sa loto, hindi ko na nasasabihin. So, yun guys. Kaya ako tumataya sa loto para sa nanay ko. Kasi yung nanay ko tumataya sa loto. So, yun. Nandito na ako and nag-open na ako na. Guys, wala naman pala yung podcast. Doon naman ako sa nagtatakot. So, yun. So, yun guys. So, yeah, I am so tired. Alam mo guys, mas kata ka nakataperd ako magkukulay ako ng aking, papasan kasi yung aking damit, magkukulay ako. Magkukulay ako ng aking damit na kulayan siya. Although pambahay ko siya, ang pangit naman tingnan. So, napasama kasi sa photo na damit. Yung mga ganitong tela guys, nang pupupasan talaga. Ito, sinama ko sa uniform ko. Pupupasan yung uniform ko na scrub suit. So, dapat pala yung mga ganyan tela, hindi sinasama sa scrub suit. Scrub suit lang guys. So, yun. Ipasok na ulit ako bukas and 6 AM ako din off. Dahil kong ginagawa na asikaso kaya busy ako.
So, pag naayos ko na yun, lipat na ako, then mag-aayos pa ako ng mga IDs ko, guys. Papalitan yung address ko. Pupunta ulit ako sa bangko, papalitan yung address ko, ganun. So, yeah, I am so tired. Ganun. Naligo naman ako, pero pawisan ako. Ganun. Tapos na. So, so, tatawag ako after 2 weeks. Saan naman okay na after 2 weeks. Abo ako, guys. Kasi, gusto ko sa birthday ko nasa condo na ako. Parang pa-birthday ko na lang sa sarili ko yun. Nasa birthday ko, ayoko na maingay. Kasi araw-araw na lang dito. Parang hindi ako makapahinga. Ayun, nagigising ako ng ingay. Ganun. Lalo na't pagod na pagod ako sa trabaho. Usually guys, mapagod ang trabaho ng nurse. Hindi katulad na nasa office niya. Kaya, gusto ko yung aking titiran maayos, tahimik, yung komportable na hindi ako may ingayan kasi yun na lang ang peace of mind ko, yung pagkatapos magtrabaho magpapahinga ako ganun, wala ako madidinig na pressures na makakapag-trigger ng anxiety like that. Diba? Lahat naman ng tao may anxiety, guys. So, pag ang tao kasi, guys, ay tahimik, sanay na tahimik na lugar. So, kailangan maghanap ka na lugar na tahimik, diba, guys? So, ako, nagtiis ako dito, guys. Pero, noon naman, tahimik talaga dito, guys. Kahit may estudyante dyan sa harap. Tahimik talaga dito. Meron lang talaga itong maingay ng mga lalaki, guys. Tapos sa gabi, tumatambay dyan sa harap. Yan, hindi maintindihan kung parang tumatambay sila dyan, nagpaparinig, ganun. Tapos ang pagkukwento nila utang. Ganun. Mga hindi pa bayad, mga ganun. Ano nang nasabi nila? Pero kung pinaparinggan naman nila ako, hindi naman ako natatamaan. Kumbaga, nakakasawa na, guys. Kung sino man na pinaparinggan nila, ewan ko sa kanila, guys. Kasi ako wala akong utang. So, dumaan ako sa Watson. Sabi ko, bibilin ko lang ay ang bibilin ko lang ay color ng hair kasi kawawa naman ako, guys. Hindi na ako nagpapa-parlor kasi wala akong trusted parlor dito sa Makati. Wala na yung favorite parlor ko doon sa may dito sa San Kilian. Wala na siya dyan. Galang kung nasaan. So, pag dito kasi sa iba, guys, parang pera lang, hindi naman maayos yung pagkagawa ng buhok mo. Kaya, ako na nag-aayos ng buhok ko. Diba? Kaya, yun. So, yun. Nag-open ako ng checking account. Kaya ako nag-open ng checking account para yun sa aking bahay na kinuha. Kasi kumuha ko ng sarili kong bahay na talaga. Para hindi ako mahirap. Para ayoko kasi tumanda ako na wala akong napapala. Yung I've learned from the experience ko, diba? So, yun. So, ipapan-transfer ko yung sa akin na bawas sa savings. Kasi iyo kong bawasan.
nakabawas ako na 1.7 ang nabawas ko. Alam naman, tipid din akong tao. Kung ano yung nabawas sa savings, binabalik ko. Kasi ayoko kasi na mawawalan ng pera. Ang hirap kasi mawalan ng pera. Kaso lang makakapagperang sa'yo. Yung tipong ganun. Tapos maglulunod ka sa ano, wala pang duty, sisingilin ka, diba? Napaka-immoral. Yung mga loan apps dyan, ano mo. Kasi maganda sa land bank, hindi katulad sa ibang bangko. For me, ha, kung na nagtrabaho sa local government, I realized maganda sa land bank. Kasi sa ibang bangko, guys, ang laki ng charge. Iba nga 1,000, kahit 100 pesos may charge ka agad sa transfer to GCash, which is immoral nun. Kung gusto ko nga doon na lang sa land bank mag-open ng savings account with passbook, eh. Kaso nag-start na ako sa Banco de Oro. Ay na lang ako nung kasing bagay baka ako. Alam mo naman, dito ako nang galing. Ayan na, may tumatawag sa akin kasi niya. Wala pa, kung halimbawa yan yung may loan kasi ako sa app. Pero wala pa due date sa 14 pa. Diba? 5 years, 6 days bago due date, naniningil na kaagad sila. Diba? Napaka-immoral naman nun. Kaya hindi ako nagre-reply. Kasi wala pa lang due date, ba't ako mag-ano? Ba't ako mag-accept ng tawag? Diba? Napaka-ano lang. Nakakainis, diba? So, parang uulan dito, guys. Nakakainis. Huh? Ang green ba rin yung coach? Hindi ba nakakainis mo? So, yun guys. So, sana pumayat. Ang taba ko guys, ayan o. Hindi na ako nakakapag-jogging. Pero, pag nalipat naman na makakapag-jogging na ako sa October, makakapag-exercise na ako kasi may gym naman doon. So, yun. Kailangan makatransfer na ako sa October kasi I am focusing on my review para maging USRN or UKRN ako. So, I just want to get it. Guys. Diba? Kasi pag dito, nag-ano kasi ako, nag-try akong mag-exam. And nag-review ako for almost 2 weeks na. Vacation leave ako. Alam nyo guys, ang ingay dito, hindi ka kakapag-concentrate. Bukod sa bata, may mga lalaki, which is, babae ko, which is distracted for me. Kasi, pag babae kasi, parang hindi naman lalaki ang nagdo-dorm dito eh. Para dyan ka tumambay at
magsalita ka. Yung mga lalaki, which is parang pampakiramdam ko, which is galing ako sa mati, ang pakiramdam ko ng lalaki nakatambay dyan, nagasalita, nagakwentuhan, which is I am not safe. Ganon ang pakiramdam ko. If you only know. So, I am not safe. Ganon. Para ano ba, para tumambay sila dyan, diba, dapat kung sila may respect sa babae, sabi, parang huwag tayo dito tumambay kasi di mga lalaki nakatira dyan, mga babae. So, respect na lang nila doon sa mga babaeng nagre-rent, diba? So, yun lang, nagastos ko kasi 1.7. So, ito ay dinebit ko sa account ko sa savings. So, ayoko mo, babalik ko na lang siya. Temporary unavailable pa yun. Chicas. Diba? Which is nakakainit. Babalik ko sa savings ko. After 5 minutes pa daw. Isang ano ko lang, transfer ko lang eh. Para maging 3 daw ang ano ko. Nag-invalid daw ako ng 3 something. So, ayan, eto na guys. Pumuntaan ako sa Watson. Sabi ko, bibili ako ng hair color. Kasi nawala yung aking picture ng hair color na binibili ko. So, ito yung favorite ko. Buti na may tissue. Favorite tissue ko guys sa Watson. Yung bamboo tissue guys. Kasi maganda siya sa face. Smooth siya. Tapos, napadaan ako sa Senses. Alam mo naman ako sa Senses. Tapos, meron siya sa Watson na lumabas na bagong supply. So, this is 499 supply. Sabi nila maganda daw ito. Pero, I will try. Kasi mahilig na ako sa supply. Pero, alam niyo ba, itong supply ko na to, sa Watson din ito. Sa Watson din ito. Paganini ito, guys. Ano na ito? From 2006 ko pa to guys. Na supply. Watson din ito. Eh, ang tibay pa ngayon. Ngayon, meron daw silang bagong labas na brush. Ito guys. This is worth of Focus. Worth of 599. So, mahal talaga yung mga ganitong supply. Actually, may supply ako dito. Sa Watson ko dito binili. So, almost 14 years na ito. 14 years na to guys. Nung nag-aral pa ako ng nursing nito, mga ilang taon pa pala, nagalipas na. So, nag-work na sa Bangko de Oro pa ako nito yata yun, or sa dormitory, hindi ko na maalala. So, sobrang tibay nito hanggang ngayon buhay pa. I think sa dormitory to guys. Kasi yung aking friend, may ganito siya, orange naman. Sa dormitory pa ako. Mahal din ito guys. So, sa Watson ko din yung binili. So, ito, since favorite ko talaga ang purple. So, try natin ito. So, maganda daw yung ilagay dito yung oil. Yung pag, halimbawa naglagay ka ng oil. So, namimix niya. So, bumila ako ng maliit. Maganda nga. Maganda nga. Pero, I will try to buy yung malaki, guys. Medyo mahal dun sa Watson yung mga brushes, guys. Meron gusto kong brushes 1,000. Pero, actually, kapag binili mo yun, matibay yun. It's worth it, guys. So, ito, maganda siya. Yung binibili ko talaga, ito din, mahal din to guys. I think this is 600 dati. Hanggang ngayon, buhay pa ako. Matakin mo, 2006 pa ito na supply ko sa dormitory. Ilang taon na ngayon to guys. Forever supply ko yan. Tapos, sabi ko, bukos na pang mumu ko. Kaso, I forgot. Basta, this is how much ito? Ano kasi siya, sale siya ng 50%, pero ganon din. Ganon din yung price niya. Listerine. O, diba? 390. Mahal pa nga eh. Diba? 50% o, pero low. Ganon pa rin yung price niya.
Sabi niya, buy one, take one. Tapos, ito lang talaga yung bibilhin ko, guys. Ito lang talaga. Nadagdagan lang ng dalawa. Diba ang mahal? So, bumili ako nito. Ito ang binibili ko. Ito kasi 600 plus. Bakit mahal? 649 pala to. Bakit ang nakalagay dito ay ano? 599. Diba? 649 pero 599 yung ano? 599 yung nakalagay eh. Diba? Napaka-ano. Tingnan nyo guys. 599 yung price. Focus. Tapos, ang benta niya 649 doon. Para kasi yung cashier dyan ay simangot siya. Pero, bakit ganun yung price niya? Tapos, ito 50% off. Bakit 390, diba? Ay, di 50% off na nga siya. Hindi na ako bibili doon. Tapos, ito, bumili ako ng Senses. Talaga yung favorite kong pabango. Sumura lang ko, 120 lang. Nadaanan ko lang. Kasi may amoy mabango. Sabi ko na natin amoy. Dadalhin ko sa beauty. Kasi ayoko na mabaho sa kwarto, guys. Kasi diba pag sa hospital, mabaho talaga siya. So, ito siya. Pag sa hospital kasi mabaho, like amoy dugo, amoy diaper ng baby, yan. So, diba, 599 siya. Nakalagay dito. 599. Focus ka. Pero, ang price niya, 6 ganun. Parang mali yung price ng babae. Hindi ba ito outdated? Yan ko na. Sasabihin ko na, halimbawa, pag naman ako, alam nyo po, may binili ako dito brush chains. Nakalagay, 599. Pero, ang resibo nyo is 649. Tapos ito, binili ko to kasi sabi 50%. So, 390. So, 390 divided by 2. divided by 2. So, 195. Pero nakita ko kasi doon, 200 plus siya. Kaya binili ko siya. Ewan ko pa sa Watson. Diba? Medyo masuplada kasi yung parang Muslim ng babae. Dapat pala tinignan ko yung price. Tapos, kala ko 599 yun. Ganun. Ay di, meron 49 pa sila, diba? Tapos 390. Kaya paminsan titingnan nyo din siya. So, ito, tama ito na 499 talaga to. Tapos 139. Pero yung natama itong tatong ito. Pero yung brush at yung Listerine ang parang sabi ay 50% o bakit 390 pa rin? Diba? Nakalagay naman dito 50% off buy one get second bottle. Diba? Tapos ito, nakita nyo naman guys. Nakita nyo naman ito. 599 siya. Ayan yung price. 599. Pero yung resibo niya, nakalagay dito. Wet go red. Ayan na. 6.
guys. Dapat, pag bibili din kayo sa Watson, titingnan nyo din yung bago kayo umalis. Yung fully trusted nyo, pero bakit nagulat kayo? 649 pero ang tatak 599. Diba? Nakakainis lang na bumili ka ng supply na mahal, tapos ang nakalagay sa box 599, tapos pag ano nung scan nung 649, edi na natubo ba sila ng 50 pesos? Nakakainis. Tapos yung cashier pa, parang sumangot, parang kung sino. Mga ganyan, dapat hindi lang din sa cashier na simangotan. Dapat good vibe. Paano sila bibilhan ng tao? Hi, good morning ma'am. Good afternoon ma'am. Ano po yung bibili nyo? Magkukulay ako ng buhok ngayon kasi kawawa naman yung buhok ko guys. Kawawa naman ako guys. Kasi wala akong trusted talaga na magkukulay ng buhok guys. Kaya ako na lang nag-aayos ng buhok ko. Hindi ako nagpapastraight. Ako lang nag-straight ng buhok ko guys. For simula ng pandemic, hindi ako nagpapastraight ng buhok. So 5 years lang ganito talaga yung buhok ko guys. 5 years nang hindi ako lang nagkukulay and all. Hindi ako nagpapastraight. Ano lang. So tingnan natin kung alin dito ang kukulay. So yeah, that's all my vlog. That's all my vlog for today's video. See you in my any other vlog. So kahit ngayon nadidinig mo may maingay sa labas, diba? Hindi nawawala. Kaya pag ikay nag-review, hindi magandang tumira dito, grabe. Hindi ka kapag-concentrate. Ako kasi tumira dito, nakapag-review na ako. Nagbabasa-basa na lang ako. Maingay dyan sa labas, guys. Mas magandang mag-review sa province. Tapos, address ka na lang kapag magtitake ka ng board. So, gano'n lang. And just ano lang. Kasi sa amin kasi maganda yung aming wala masyadong ano ba. Dapat tahimik talaga yung lugar pa nagre-review. Hindi ko lang kung ano nakadabis ba at nagaganon-ganon ito. Saan mo yung zoom? So yun, gusto kong humiga. The internet is Chinese. Yun naman kasi magpapatapid ako ng landline ko na. Pero ayoko ilagay yung aking contacts ko.
Kung sino sa'yo nagtatawag sa'yo. So, yun guys. Hopefully, yeah. Parang ang sakit ng ulo ko, so magluluto na lang siguro ako ng ano tawag dito. Basta tingnan mo, nakakawala ng concentration kapag maingay. Yung isip mo hindi okay kapag maingay, not help kumbaga. So hindi man okay na tumira ka sa maingay na place. Para siyang ano tawag ito, squatter, yung ugali ng maingay. Na habang nagre-review ka guys, napakahirap mag-aral ng maingay guys, which is katulad ngayon nagsasalita ka, diba? So, kung inopen ngayon, ang tagal naman ano yung check. Kung ngayon, September ngayon, after 2 weeks, sana naman sa mga 25, ma-release na yung check kasi kailangan ko. Napaubo ko. Sana ma-release na kasi diba? After a month ano na yun. As ma'am, dito pa yan po. Matagal din para ang release ng ano ng check. That's check yung booklet.
ito na. Ito na yung aking ano, oh. So, lalagay ko dito ito. Saving the count. Para makita ko yung transaction. So, yun. Mas better na sa land back may account ko. Tapos, pa-renew, transfer na ng transfer. Ganun lang. Tapos, bayad ko na ng bayad sa aking condo. Para hindi ako meron. Buti na lang, may dalawa akong kaibigan na nagtatrabaho sa land bank. Tatlo pala. Kasi yung kaklase ko din na nag-work sa ano. So, tinanong ko din sa kanya. Tapos, yung asawa ng may-ari ng bahay na to. Ng building na to. Yung asawa niya. Nagtatrabaho din na. Ito sa bangko. I-edit ko na. Nasaan yung aking maliit na ganito. Alam ko may dalawa yung ganito ko. Wala yung isa. So, yun ang ginawa ko talaga. Kasi ayoko naman tumanda ako nung wala akong napapala na sa mga bagay na hindi importante mapupunta yung aking pinaghirapan. So, priority ko, ibawas talaga yung para sa bahay. Talaga, at sa akin naman. Yung booklet ko. I think dalawa yung dadala kong booklet dito. Wala. Okay. So, yun. So, yun guys. So, hanap ko yung booklet na maliit. Tignan nyo guys, napakaliit ng kwarto. Hindi na ako kasya. Kasi wala akong kitchen. So, ginawa ko, meron akong shelving. May shelving ako na kitchen. Yun. Diba? So, may shelving ako na kitchen. Diba guys? So, mahirap na. So, yun. As you can see, napakalit ng kwarto ko. Maganda dito sa kwarto dito. Pero hindi na ako kasya. So, naisip ko talaga, bumili na talaga ng sarili. Kasi na-experience ko, yung kaibigan ko talaga, tumanda na siya ng career rin.
Wala siyang napala sa kanyang pinagtrabahuhan. Wala napuntahan ng kanyang pagsisikap, paghihirap. Kaya, nung talagang ako'y pumasok sa hospital, St. Luke's first pa lang, sabi ko, pag na-regular ako talaga, bibili talaga ako ng condo. Yun talaga yung target ko. Kaso hindi ako na-regular sa St. Luke's, guys. Sa Manila Doctors naman, na-regular ako, kaso maliit yung sweldo. Parang pambayad ko lang ng condo. Wala akong lang gastusin araw-araw. Parang yung sweldo naman dun sa isang Manila Doctors, parang yung sweldo na yun, hindi kakabuhay ng pamilya, parang pambayad mo lang ng rent, yung kulang pa yung araw-araw mo na gastusin, gano'n. Para lang yung sweldo na yun sa may bahay na wala kang binabayarang rent, gano'n. So, buti na lang natanggap ako sa local government. Nagpakahirap talaga ako. Ang tagal hinintay ko. Pero, bago ako nag-apply doon, guys, hindi ko muna sinabi kung saan ako nag-apply. Nagtrabaho muna ako sa Manila Doctors habang naghihintay. So, kung hindi ako matanggap doon, at least nasa Manila Doctors ako, regular ako. So, nung tinawagan sa Hospital ng Maynila, I am thankful, nakapasok ako. So, pinaghirapan ko talaga to. Naghintay ako ng 8 years. Tapos, hindi ko muna sinabi kahit kanino na ako natanggap sa local government. Ganun. Wala nakakaalam. Late na. Kahit nga dito sa may-ari, din nila alam na nasa local government na ako. Ganun. Hanggang sa na-regular na ako. Nagtais talaga ako. Ganun ang paghihirap ko, guys, as nurse. Hinahanap ko kasi isa kong ganito. Alam ko may isa pa akong ganito eh. Hindi ko alam kung nasaan, guys. So, magbablog tayo dito sa kwarto ko na yan. Magbablog tayo, ikot natin to. Then, pagdating ng araw, nasa kwarto na ako, guys. Kaya ganun. Makikita nyo sa YouTube channel ko yung paghihirap ko, guys. Yung paghihirap ko sa pag-review, yung struggle ko, kung saan una akong tumira, sa dormitory, yung bahay namin, yung development ng bahay namin. Sa pagsisikap talaga, guys. Nag-vlog ako pero wala akong sweldo sa YouTube. So, I don't know. Hindi kasi ako nagla-live stream. So, ngayon, magla-live stream na ako palagi, guys. So, yun lang masasabi ko. And, thank you. At natanggap ako. Thank you sa trust. So, lahat ito pinaghirapan ko on my own, guys. Nung ako'y walang tumulong sa akin, guys. Walang kaibigan na nandyan sa akin. Nung ako'y, kahit nga nung ako'y nagka-boyfriend pa, guys, yung boyfriend na yun, hindi naman tumutulong sa akin, guys, eh. Ako lang on my own. Parang wala din naman akong boyfriend. So, yan ang masasabi ko. So, wala pa akong boyfriend na responsible. Hindi ko pa nakikita yung the right one for me. Diba? So, yeah, I'm so happy na nagkaroon ako ng sarili kong bahay dito. Masasabi kong sa akin, sa paghihirap ko, after 2.5 years working, na nagtitipid ako. Tipid pa nga ako, guys, kasi alam nyo ba, yung aking mga gamit na iba na yan lang yung mga sponsors ko, yung sponsor ng iba yung mga kita ko, ganyan. So, yun lang, masasabi ko. So, yeah, that's all. Actually, everybody was asking me kung may boyfriend ako right now. As I said, I am single. Hindi naman ako in relationship, wala akong kalibin, di ba? So, nilagay ko lang in relationship kasi may iba talaga na ayaw mapakali, tanong ng tanong. So, nilagay ko na in relationship para tumigil na sila. So, actually, I am single. Single ako, guys. Pero, ang boyfriend ko nasa ibang bansa. Wala akong boyfriend Filipino, guys. So, for almost, from 2006
wala na akong boyfriend, guys, na Filipino, wala ako and all Filipino. Yung ex ko, from 2007 pa, December 2007, wala na akong boyfriend, guys. At hindi ako nag-boyfriend. Nag-boyfriend ako, Koreano lang, guys. Koreans, guys. Nasa Korea siya. Minsan nasa US. Minsan nasa Netherlands. Ganyan. Minsan may mga projects kasi siya. So, super busy niya. Ganun naman talaga pang mga Korean, guys, eh. Masyadong busy din sila, ganun. Hindi na sila, parang wala na din sa kanila yung love life. Parang ganun. Ang gulo ng kwarto ko. Tingnan na. Kaya, pero alam mo yun, maayos din tong kwarto ko. Kasi alam mo, pagpasok mo, bed ko na dito, guys. So, ginawan ko lang ng paraan para ma-organize yung gamit ko. Kasi pag magulo, kasi dati kasi wala akong lagayan ng gamit. Nung ako nagtrabaho sa local government, naka-receive ako ng bonus, bumili ako ng bookshelf, guys. Ginawa kong closet, guys, para naka-organize yung aking damit. Kasi pag papasok trabaho, di naka-organize, saan ko hanapin ko pa kung saan, ganyan. Eh, magulo yung isip ko kapag nagmamadali ako. So, kaya naka-organize ako. Yun. Tapos, yung aking mga books, di ba, ang binili kong bookshelf sa IKEA is 3 dito na closet ko. Ginawa kong closet yan. Yung mga closet sa kwarto na yan. Tapos, yung isa, lagayan ko ng things, mga etc. Kasi isa lagayin ko ng books, mga school supplies yun. Pero sa province, 2 yung binili ko, lagayin ko ng books. Kulang pa ako ng isa sa gitna for my mga encyclopedia. Sa gitna ko lalagay sa corner. So, yun ang bibili ko para ipadala. Kasi papadala ko pa yung isa kong bed at itong desk chair na ito na luma na at isang bookshelf na slim bookshelf. Yun ang papadala ko sa province. Mga katapusan, papadala ko lang sa door to door. So, yun, no. Tapos, pag naglilipat na ako sa condo, bago mag-birthday ko yun, iaano ko na siya, ang tawag dito, i-reassemble ko na siya. Kumbaga, yung mga bookshelf muna ang aking ililipat para madali na lang. Kasi bibili ako, may mga box ako dito, guys. May mga box sa ilalim ng bed ko na IKEA box. Yung tato kasi na itapon ko na. So, meron sa province. Kinuha ko yung sa province na box. Buti nandun pa. So, itago mo yung box kasi pag dilipat ako sa condo, ibabalot ko rin dun yung mga bookshelf ko. So, ipapamove it ko. Malapit lang naman dito yung condo na nabili ko. Yun. So, sabi ng friend ko, ay, magpa-rent ka na. Hindi naman kasi 1 bedroom yung binili ko, guys, eh. Yung 1 bedroom kasi nabili na. So, binili ko lang studio na pwedeng gawing 1 bedroom. Medyo malaki kasi yung nabili ko na condo. Pwedeng gawin siyang 1 bedroom. So, hatiin ko na lang, lalagyan may sliding para may 1 bedroom ako. Tapos, maliit lang yung size. Hindi naman ako masyado mahilig sa salas. Mahilig ako sa kitchen. So, yun lang, guys. Gusto ko lang may division para hindi makita yung bed ko at saka yung closet ko kapag may visitor ako. So, yun lang and all ang masasabi ko. Nakita ko na yung notebook. So, ang hirap magkaroon ng bahay dito. Sabi ko nga, guys, sabi ko sa sarili ko, pag ako nakapasa sa USRN, maka-abroad na ako. So, ang mangyayari niyan, paparentahan ko yung condo ko. Or, ibebenta ko na lang. Ganon ang mangyayari. Kasi, maaring umalis na ako or doon na ako tumira. Kasi, meron na akong, hinihintay ko na lang talaga sa abroad ko ay yung USRN license ko. Which is, nag-take ako last July. Hindi ako nakapasa kasi sobrang ingay dito, guys. Hindi ka makapag-focus, guys. Sobrang ingay dito. As you kasi naririnig nyo sila. Napaka-ingay nila, guys. Tingnan mo, lalaki yung nag-iingay. Tapos may bata pa. So, ang hirap mag-aral dito. Nawawala yung focus mo. Ayun naman, nagbablog ako, nawawala yung sinasabi ko kasi nadidistract ako ng ingay.
Which is okay. Kapag ikaw na-distract, normal ka. Kapag hindi ka na-distract, ay abnormal ka naman. So, diba? Yun namang nag-iingay, abnormal na yun. Diba? So, yun lang masasabi ko. Ang una kong ililipat, mga shelf ko, tsaka bed. Kasi yung mga damit naman, pwede ko na yung dalhin yan sa taxi. Kasi maliit lang naman yan. Yung mga review ko yan ang ipapadala ko through Move It. Yung rep ko, magaan lang yung rep ko na yan, guys. So, yun. Hopefully, makalipat na bago ka-birthday ko. Yung pa-birthday ko na lang sa sarili ko to. So, I'm so happy, guys. Anniversary na rin ng mother ko sa October. Kasi namatay yung mother ko before birthday ko eh. Masakit sa akin na birthday ko, wala na yung nanay ko, ganun. So, yun, nakakalungkot. Yun na, masasabi ko, and I am thankful pa rin. Kahit, ganun, tama yung decision ko na pinagtibay ko yung nursing ko. Kung bumalik lang ako noong 2008 sa pagiging nurse, di sana, matagal na ako nasa abroad, guys. Matagal na ako registered nurse. Kasi pinagtibay ko kasi noon yung accountancy ko. Nagtrabaho pa kasi ako sa Banco de Oro. Which is nung time na na-regular ako sa Banco de Oro, pinapag-aral na ulit ako ng tatay ko ng nurse. Continue ko na daw yung nurse ko. Eh kung continue ko yun, 2008, mga 2011, graduate na ako ng nurse ko, pagiging nurse ko. So, mga siguro 2014-15 nasa abroad na ako. So, pinagpilitan ko kasi magtrabaho sa bangko, which is dapat mag-aral ako ng nurse na second degree ko. Yan, tingnan nyo guys, na salita ng lalaki, hindi mo maintindihan, parang nababaliw na. Parang yung sinasabi niya, parang gusto pa niyang iparinig sa iba yung kanyang salita. Ako naman, dinig ba ako sa labas, guys? Hindi naman ako dinig sa labas kasi tinitingnan ko, nilakasan ko yung speaker ko, hindi naman dinig sa labas. Depende na lang kung ilapit mo yung tenga mo sa pintuan, sa bintana, talagang pinapakinggan mo ako. Pero dito talaga, dinig mo talaga sa labas yung kwentuhan nila, yung hagik-hikan nilang lalaki, yung hagik-hik ng lalaki. Ganon ang kanilang tao eh. Ganon. You know, hindi dahil sumasakit ang ulo kasi araw-araw na lang ang ganon, guys. Hindi maganda. Hindi maganda kasi sa Amerika kasi pag ganyan bawal eh. Pinupuntahan niya ng social services yung maiingay. Pag may batang umiiyak, pupuntahan social services. Bakit umiiyak? Ina-abuse mo ba? Hindi mo kayang alagaan. Bakit kayo nag-iingay? Anong meron? Diba? May permit ba kayo para maingay? Ganun sa ibang bansa eh. Kaya nakita nyo naman, wala dong maingay. Depende na kung may permit sila, may celebration. Ay, kukuha kami ng permit sa barangay hall kasi may birthday, mag-iingay kami. So, may permit kaming mag-ingay. Ganun ba sa ibang bansa? Ganun sa ibang bansa. So, yeah, that's all my talk for today. See you in my other vlog, guys. The next day. So, guys, alam nyo ba, marami ng beses, siguro pang 5 beses nang na ganyan nangyari sa akin. And almost, yung mga ganyang nang pangyayari, yung mga delayed ganyan, nasabi di-deliver, pero kinabukasan din-deliver din, kinancel nila, kasi wala daw magre-receive. Marami na beses nangyari sa akin ng ganyan. Kaya, hello! Pinaghintay nyo ko. Tapos, ika-cancel. Wala daw magre-receive. Kayong sinabihan ng iiwan yung package sa second floor. Diba? Would you mind? Ako ba ay masamang magsalita? Nagmura ba ako? Hindi ako nagmura. Nakakainis. Nakakagalit. Galit na ako. Kahit sino, from alas 12 hanggang alas 6, naghintay, magagalit. Ano ka, boyfriend? Piling mo?
Diba? Nakagalit. Nakagalit. Tapos patawag-tawag pa dito sa labas. Tapos sasabihin kung nanunubok siya, bakit Diyos ba siya? Boss ko ba siya? Ikaw ba nagbibigay sa akin ng pera? Wala kang karapatang manubok sa akin dahil hindi mo ako pinalaki, hindi mo ako pinalamon, hindi ikaw yung boss ko na kailangan mo subukan para maging magaling ako sa trabaho. Ikaw dapat ang subukan para maging magaling ka sa pagiging courier. Why don't you do other tactics? Bakit mo i-deliver yung mga bayad na isa sa hindi pa bayad? Una, yung mga bayad na kasi hindi mabilis i-deliver. Almost yung mga bayad na, pinapaiwan na lang yung mga parcel. Diba? Pinapaiwan na lang sa gate. Yung ibang mga bayad na. Diba? Tapos yung mga bayad, yun ang ilas mo kasi mahirap silang kontakin. Malay mo, hindi pa ma-receive yung items. Diba? Malay mo, hindi pa ma-receive yung items. I-deliver mo kasi not sure na bayad yun. Diba? O, diba? Pag na-karma ka, ewan ko lang, diba? Pag dumating yung karma. Actually, hindi naman, sa pag-ano, guys, yung mga nag-deliver sa akin na GNT, alam na nila kung ang gagawin sa mga parcel ko. Parang bago ng bago. Baka feeling ko yan din yung nag-deliver na flash eh. Kasi ganyan eh. Lagi na lang flash and like 7, 8. Ano yan? Delivery hours pa ba yan? Kayong, anong oras kayo nag-start ng delivery? Are you trained ba? May ethics ba kayo sa pag-deliver? Para matuwa man lang sa inyo yung mga customer. Paano kaya bibigyan niya ng mga importante pagdating ng December? Matuwa ako dito. Ay, itong mga taga-GNT, bibigyan ko ng regalo sa December. Mga ganun. Kasi, ayan, diba? Diba? So, yeah, that's all my vlog for today's video. Alam nyo, guys, nagda-livestream ako. Kumakanta ako, guys. So, nag-livestream ako sa YouTube kasi may YouTube channel ako. Nagla-livestream ako sa TikTok kasi I'm affiliate. So, nagla-livestream din ako dyan. Pero hindi ako na live selling. Tapos, nagla-livestream din ako sa Twitter. Nagla-livestream din ako dyan. Minsan lang. Nag-livestream din ako dyan sa Bingo ba yun? Bingo? Basta yun. Nag-livestream ako dyan pero hindi lagi. Kasi I'm busy. Kasi mahirap ang trabaho ng nurse. Kaya kapag pagod yung nurse, asahan mo. Pag masungit talaga. Tapos naalala nyo guys, pag sa local government, sabi nung iba, masungit na yung nurse man. Kasi nasabihin nilang masungit yung nurse. For example, sa ward. Walang masungit na nurse eh. May mga patient kasi na pasaway. Di naman sa lahat guys. Kasi may mga patient na pasaway na bawal ang bantay. Lalo na pag halimbawa sa OB-GYN ward. Ako, hindi ako masungit na nurse. Napakabait ko. Maraming nagpapasalamat sa akin. Nagte-thank you sa akin. Kasi sabi, thank you po kay Nurse Ereka. Napakabait po niya. Thank you po kay Nurse Ereka kasi hindi po masyado akong nasaktan sa insertion ng IV, ng diba, ng dextrose, ganyan. Walang nagreklamo sa akin na ako ay naging magsungit sa kanila. Pero alam nyo ba guys, ang dahilan kung bakit masungit ng iba? Kasi may mga pasyente na pasaway, like sa OB ward, diba? 2 klase yan, isang CS at isang normal delivery at may high risk pa. So, sa normal delivery, is normal yan, guys. Kaya nila yan. Pag nanganak na, so meron pa yung para recovery hours bago yung itaas sa OB ward.
So, yung mga normal delivery, kayang-kaya nilang maglakad. They can stand alone, guys. Normal delivery is hindi tulad ng CS. So, when it comes to CS, sila yung may bantay. Pero, dapat babae. Alam nyo ba kung bakit? OB-GYN lahat ay babae nandyan. Wala kang makikitang lalaki dyan. Kahit nurse na lalaki, wala kang makikita sa OB-GYN nurse na lalaki. Walang NA na lalaki. Ang nakita lang lalaki dyan, yung naglilinis alert. Alam mo din kung bakit babae dapat ang bantay. Siyempre, pag i-IA, lilinisan, bubuka ka ang nanay. 'Di ba? Makikita ng mga lalaki yung mga pek-pek ng iba, 'di ba? Sabihin na natin ganoon. Siyempre, bawal 'yun. O, 'di ba? Minsan may nagkwento yung bantay lalaki. Siyempre nakabuka ka yung iba. Alam ginawa, nag-masturbate sa loob ng kwarto, which is hindi dapat dun nagstay ang lalaki kasi na pinagbabawalan ang lalaki sa OB-GYN ward. Dapat babayang bantay, pero sa normal delivery bawal ang may bantay. They can stand alone kasi normal delivery lang naman yun, hindi siniwa, hindi sila kinat, gano'n, diba? Walang nangyari, umiri lang sila, gano'n lang. Kaya dapat nga, pag normal delivery, maglakad sila. Kasi pag once na ribaw ng anak, bulbul pa yung bituka. So, para maging okay yung system ng body, para mabilis gumaling, they encourage the patient na lumakad para mabilis ang paggaling. At the same time, bakit nilalagnat yung patient? Sabi nila, baka daw na, ang tawag dito, yung, di ko alam yung term sa Tagalog, bakit nilagnat yung patient ay ngayon bagong anak, ganyan. Bakit lalagnatin? Kasi malamang hindi naligo. Kasi ang pagliligo araw-araw ng isang nanganak, mabilis ang pagpagaling. Sumisingaw yung katawan niya. Gumaganda ang pakiramdam. Tulad kagabi, may pasyente ako, charge nurse ako kagabi, charge nurse ako ng 5th floor ng OB-GYN ward kagabi. Merong nilagnat, which is normal delivery lang siya and first baby niya. So, since nilagnat, binabayaran muna namin pumunta yung nanay niya, which is bawal. So, pinabayaran muna namin bantayan siya kasi nilagnat. So, tinanong ko yung pasyente, ma'am, naligo na ba kayo? Tapos tinanong ko, naligo na po ba siya? Kailan po siya umakyat dito sa ward? Ganyan. Sabi nung isang araw pag-again, sabi, dapat maligo po kayo para sumingaw yung katawan niyo. O, diba? Pagkatapos niya naligo, ano nangyari? Wala na siyang lagnat. Maginhawang katawan niya, nakaupo siya, hindi siya nangingilig. Sinasabi ko na to, na pag-aakyat sa ward ng mga nanganak, pwede na silang maligo para mabilis ang kanilang paggaling. Hindi naman sila mababaynat nun, guys. Mababaynat ang nanganak kapag nagbubuhat. Hindi naman sila nagbubuhat eh. And to think na, halimbawa, mga bata pa yung nanganak. Like for example, 16 years old ang pabata, 13 years old, 14 years old ang anak, normal delivery. Sasabihin na, bata pa po ng mga anak ha. Sasabihin ng aming pinaka-old na, yung senior doon, sasabihin lang sa kanya, ginawa niyan, diba? Gumawa kayo ng baby. Dapat, bago kayo gumawa ng baby, pinag-aralan niyan kung paano mag-alaga ng baby pag nanganak, pag lumabas na, hindi yung papa-alaga niyo sa magulang niyo. Alam niyo, bakit mag-iisa lang ang normal delivery? Mabilis lang ang kanilang paggaling, guys. Wala namang ginagawa sa ospital, nakahiga lang, lalakad lang, ganun. Hindi naman sila pinagbubuhat. Diba? And, pag ikay nasa normal delivery, like for example, first baby mo, like you are teenager, those nurses are parang ina-motivate siya para maka-stand alone. Diba? Para makatutong mag-isa. Siyempre, ina na siya. Dapat matuto siyang mag-alaga ng sarili ng anak. Alam nga naman, ipalaga pa niya sa kanyang ina. Ngayon, 5 araw lang naman siya sa ospital. Paglabas niya, pwede nang alagaan ng nanay niya. Kasi na yun, guys, diba? At least, makakatuto siya
malalaman niya ilang oras ang pagpadede, ilang oras ang pagpadinghay, di ba? Hindi pa kailangan ng nanay niya para lang gawin yung mga bagay na yun. Ngayong ina na siya, teenager, ina na siya, dapat alam niya yun. Ngayon gagawa sila ng mga bagay, mga baby na ganyan, maggagawa sila ng baby. Di naman kami bitter na sa ganyan. Sa sobrang bata niya, sa pagbubuntis, dapat, ito lang advice ko sa mga batang nabuntis, bata pa nabuntis ha. Bago kayo gumawa ng ganyang bagay, dapat i-orient nyo muna sa inyong sarili, mag-search muna kayo kung paano nyo alagaan ang sarili pag nanganak kayo ng normal delivery or CS. Ganyan. Dapat i-orient mo din ang sarili mo kung paano mo aalagaan yung anak mo. Yung hindi yung sasabihin yung, alangan naman si nurse ang mag-alaga ng anak mo. Ano yan, babysitter? Ganun ba? Di ang mangyayari pala niyan. Halimbawa, ako, charge nurse ako, 20 yung nasa 5th floor na hawak ko, 20 yung baby. Alam mo, akong babysitter lahat ng baby niyo. Mga Diyos ko, dahil hindi ganun. Dapat, pananganak kayo, marunong kayo mag-alaga ng baby. Sa totoo lang, hindi pa ako nanganganak, hindi pa ako nabubuntis, hindi ganun. Pero alam niyo yan, marunong ako mag-alaga ng bata, marunong ako magpata ng bata. Pero kung bakit, pag binubuhat ko yung bata, tumatahan sa akin. Bakit? Kasi yung baby, napi-feel niya yung nanay niya. Kapag ang pakiramdam niya sa nabubuhat sa kanya, parang ayaw akong alagaan, parang there's something na hindi gusto ng nanay ko akong buhatin, ganyan. Parang napipil yun ng baby eh. Kasi diba magkasunod yung inyong puso. Doon lang sa pagka-experience ko. Kasi lahat ng batang umiiyak, pag hikinihalong ko, tumatahimik sila. Tapos pag halimbawa tumahimik na, bibigay ko na sa nanay, babalik na ako sa doon sa station. Mama, iiyak na naman, babalik naman. Sabi, hindi po tumatahimik, di siya marunong magpatahan ng baby, hindi po tumatahimik ko, anak, iyak po ng iyak, ano pong gagawin ko, ay di bubuhatin ko. Ay di, tatahimik na naman yung bata, sa kausapin ko yung bata. Dapat kasi, meron ding conversation, kakausapin din yung bata, kasi hindi lang pwede yung kalong-kalong ng baby. Kakausapin mo rin yung baby, bakit tumatahimik sa akin, bakit alam na yung amoy ko ng bata. Kasi pag kinakalong ko yung bata, gusto kong kalungin siya, gusto kong gawin yung dapat aruga sa kanya, yun ang isip ko. So napipil niya ako, kasi pag bata gano'n, parang yung kanyang comfortment, nararamdaman niya din niya sa kakalong sa kanya. Kaya doon sa mga bagong ina, alamin niyo muna kung paano mag-alaga ng baby bago kayo gumawa ng ganyang bagay. Gayong bata pa kayo, hindi pa kayo nakakatulong sa inyong magulang. Ay nako, ako nga wala pa ako anak, bakit ako marunong yan eh. Sabi nga nila, si Erika parang may anak na, ganun-ganon, hindi malawang nakakaanak pero marunong mag-alaga ng bata, marunong magpatahan ng baby, ganong iyak ng baby na yun. Ha? Wala lang, yung ibang mga patient ko na nakawakan ko, nagpapasalamat sa akin. Kulang na lang gawin akong nina. Ganun ba? Sabi ko, di ba? Kaya, ay nako, naiinis talaga ako ngayong araw. Visit ako sa nag-deliver, guys. Kahit sino naman magagalit noon, ilang oras kang pinaghintay, hindi nagre-reply, kailangan bang tawagan? Tapos, oras na pag-deliver niya, well instructed siya, iwan siya, tatawagan pa ako sa labas, kasi sigaw pa siya sa labas ng building. So, pag ako pala nasa condominium, di magsisigaw siya sa labas ng condominium. Tama ba yun? Diba? Tama ba yan, guys? Yung bang mga courier na yan, train ba sila ng accountability, may certificate ba sila ng training when it comes to social awareness and accountability when it comes to the parcel, their handling, proper handling of parcel, diba? Customer service, malabas sila ng training about customer service, how to treat the customer,
how to answer the phone, how to kausapin ng customer. Ngayon, naghihintay, nagagalit na. Mga ganun. When na tinatawag, mayroon pang customer na owl. May mga personality ang customer. Tinitrain ba sila niyang personality and development when it comes to the customer na kanilang pagdideliveran? Bakit ganun? Naiinis lang ako, guys. Naiinis ako. So, ay, my God. Sumakit ang brain cells ko. Dapat natulog na ako. Kung hindi siya dumating, hindi ako naghintay ng mga, siguro, 1:00 hanggang 6:00. Natulog muna ako. Diba? Kasi sana maganda ang aking aura. Kaya nakapantulog na ako, guys. Ano ba? Tapos magsisigaw pa doon sa labas. Ano ka? Wala ka bang contact sa akin at magsisisigaw ka sa labas? Ngayon sinabihan na kitang iwan mo sa second floor. Samantalang yung agente ba sila iwan sa second floor? Tapos na, ma'am, naiwan ko na po. Sabi ko, okay, thank you. Diba? Iinis ako ngayong araw. Tapos na nag-deliver kasi 3 beses na yan, Deli, na yan, pangalawang beses na kasi deliver yan. Yung unang araw, sabi nung flash, na courier, sabi niya sa ma'am, ang dami pong ano, ganyan din ang reason niya doon sa lalaking nag-deliver. Ma'am, ang dami pong parcel, mga 7:00 na. So, ano, tapos 7:00, ma'am, di ko na po madideliver, bukas na lang po. Yun ang sabi niya. Ay, dumating yung kinabukasan nung 1 linggo. Alam mo, ginawa 5:00. 5:00. Ibig sabihin, 5:00 pa siya pumunta dito para mag-deliver ng item ko, ng parcel ko. Tapos, pinicturean niya sa 7144 na sa building. Edit na natin. Sa building yung parcel. Tapos, nakalagay unable to attempt the delivery, failure to receive the delivery, which is, sinabi ko naman na sa second floor, ipasok na lang kaya sa hagdan, iiwan yung parcel. Diba guys, ngayon nasa trabaho ako noon. Paano kung nasa trabaho ako ngayon? Paano kung 2 to 10 ako? Di magsisigaw siya sa labas. Mag-i-scandal siya ng pangalan ko. Gayong well-instructed na siya at emphasize na iiwan sa second floor yung parcel. Diba? Next day. Guys, so tanghali na, napiprepare na ako going to work. And I am so tired. Tutuloy pa rin kahit nag-off na. O masama pakiramdam. Like that. Kasi guys, ikaw ba naman? Yung nag-deliver sa gate. Iinis ako. To think na bayad yun. Dapat iniwan na lang na dyan. Yun, kahapon nakabalas ako na i-irita ako dun sa nag-deliver sa alam mo yung yesterday na ipahinga ko yun eh. Nakatulog ako yun. Pero nakatulog naman ako ngayon. Pero dapat kanya ko yun para sa duty kong 3 araw ngayon na sunod. So, 2 PM ako ngayon and bukas night shift ako. Pag 2 PM kasi ang tawag dyan ay PM shift
mas maraming gawa sa afternoon shift kaysa sa morning shift. Morning shift marami din. Pero mas marami sa afternoon shift. Kaya hello. Wala yun naman. Sabi kasi nung nag-deliver, hindi kahit pa, dapat hawak mo yung phone mo. Kasi ako na yung nakikipag-communicate, hindi ba siya nag-detect sa mga delivery niya na, for example, we have delivery for today, ganun, dapat ganun, umaga pa lang, dapat inano niya yung mga delivery niya, sinabihan mo niya. So, may na-receive akong package today, guys. So, ito na-receive ko. Then, ano ito? Hindi ko alam kung ano ito, guys. So, mamaya, kakain lang ako and then, papasok na ako. Kakain lang ng konti. Yan. Isunod ko lang ako. Kasi may free. Ay, may free ba? Bigyan. Oo nga, may free nga. So, yun. Alam mo naman ako, may free siyang brush. Yan yung brush, actually. Kasi yung isang brush na dalhin ko. So, na-receive ko to. May free brush. Ito. Ito yung magdadalhin ko sa work. Then, ito. Yung isa. Yan, mag-pincel na naman tayo. Mag-pincel na naman tayo. Ano yun, guys? Sa TikTok. Ayan. Hindi ko naman nabubuksan. Ito. Sinit ko lang. Ayan. Ito dadalhin ko sa trabaho ko. Liit na brush. Kakain lang ako din ng bonus. Hindi ako nakapag-jogging. Gusto ko mag-jogging pero baka sa day off na ako mag-jogging. Kasi ang sakit ng katawan ko. Kahapon kasi mag-jogging sana ako. Ang tagal nung ano. Ito yung yung rider, guys. Pinaghintay niya ako. Tapos pagdating dito, actually, bayad na yung package eh. Di-deliver na lang niya. Tapos pagdating dito, sisisigaw siya sa labas. Eh, sinabihan ko na siyang iwan na lang niya. Diba? Ikaw na yung mainis. Nakakainis yung gano'n na ano, sinabihan mo siyang iwan. Tapos magsisigaw pa dyan sa labas. Diba? Eh, tinatawagan ko na siya, mga gano'n. Sabi dito siya may hawak. Ay, sino may hawak ng phone? So, anong gagawin mong na yan? Gagawin kita ng rating, mababa rin sa akin. Ayan. Diba? So, kakain muna ako.
So yun guys. So see you in my other day vlog. Papasok na ako.